Marian, live tayo ngayon dito sa Sitio Bukida, dito nga sa Barangay Bacayao Norte, Dagupan City, kung saan bulto-bultong mga iligal na paputok ang nakumpiska dito nga ng Dagupan City Police Station, kung saan dalawang individual itong nahuli no, dito sa nasabing operasyon. Isinagawa itong operasyon kanina lamang, no, mga pasado mga mag-aalas 6 ng gabi, no, at kasalukuyan pa ring in-inventory no, ng ating kapulisan dito ang naging kaganapan dito sa sitwasyon. At syempre, itong ganitong pagtutok no, ng kapulisan ay nagpapatuloy kung saan ay nakausap natin si Police Colonel Orly Pagaduan, ang City Director ng nasabing opisina, na patuloy itong kanilang ginagawang aksyon patungkol dito matapos nga itong nangyaring insidente ng pagsabog dito mismo malapit, actually Bombol, Marian, malapit dito yung area na nasabugan din no, ng nasabing illegal din na paggawaan ng paputok. At syempre nadaanan na din natin yung lamay no, ng nasawi na 8 taong gulang kung di ako nagkakamali no, na bata. At syempre itong nangyari pagsabog dyan sa parte ng katabi mismo no, ng nasabing area na pinagganapan ng operasyon ay talagang may dalawang nasawi at nasa mahigit 8 ang nasugatan dito nga sa nasabing pagsabog. So ang iniiwasan ng Dagupan City Police Station na maulit yung ganitong mga sitwasyon dito nga sa area ng Sitio Bukig or particular dito sa Barangay Bacayao Norte. At syempre itong mga suspect natin, yung mga individual na nahuli ay kinilala na talagang sila ay gumagawa ng paputok seasonally, hindi naman na araw-araw mga kabombo, kundi seasonally kapag ganitong mga ganap na mga New Year no, ay kanilang gumagawa upang meron silang pagkakitaan no, ayon sa pagtatanong natin sa ilang mga individual dito, pagkakitaan nila upang sa ganun ay makatulong no, sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, maging ang pagsasaayos no, ng kanilang tahanan no, nga dito. At kung mapapansin natin sa mga video, mga footage nating binabanggit kanina, talagang ongoing no, yung ginagawa nilang paggawa ng paputok dahil ilang araw na lamang ay magaganap na nga ang New Year. So ang mga nakita dito ay yung mga kwitis at iba pang mga paputok na talagang illegal na ginagawa dito nga sa nasabing area. So itong mga naaresto ay kukunin mamaya ng kapulisan dito mismo sa police station no, doon muna sila mamalagi. At actually ang kakaharapin nilang kaso Bombo Marian ay itong paglabag sa Republic Act number 7183 o itong Firecracker Law of the Philippines na may parusang 6 na buwan hanggang 1 taon na pagkakakulong no. At syempre ito naman ay pwedeng piyansahan, Bombo Marian. At ngayon, inaantay din itong Explosive Ordnance Disposal o EOD upang sila yung mga siwa dito nga sa pagtiyak ng kaligtasan, lalo na sa mga nakita nating mga paputok, sila yung mga siwa mamaya na magtatanggal dito sa area upang sa ganun ay talagang maging maayos no, yung pagkuha dito sa mga paputok na ito upang hindi sumabog mga kabombo. At para sa kaalaman ng ating mga viewers and listeners, ating pakinggan itong kabuang panayam natin dito kay Police Colonel Orly Pagaduan patungkol dito nga sa kaganapan ngayong araw. Siri, magandang gabi po. Kamustahin po lang namin yung operasyon natin ngayong araw dito po sa Bacayao Norte. Ito nga po, tuloy-tuloy po yung paghahanap natin ng mga illegal na paggawa ng puktorya para hindi na po magaya siya na previously na nangyari. Nawalan po yung buhay ng mga ibang mga inosente. Siri, paano po natin nalaman may mga ganito pa pala dito sa area ito? Sa pamamagitan na rin po ng barangay, tapos nag-ano po tayo ng bypass operation, and fortunately nakita po natin ito. Yes. Ilan po yung nahuli natin? More or less medyo marami-rami din to, pero ongoing pa rin yung inventory ng investigator natin. Meron po tayong 2 nahuli na taga rito rin. Ito po ba matagal na po batay sa pagtatanong sa kanila? Hindi pa namin sila ayaw nilang magsalita. Pero most probably palagi na nila itong ginagawa. Ano pa yung mga nakita natin dito? Quitis. Ito ang quitis na kinukun nila, ginagawa nila. May mga black powder din,
tsaka mga post. So dito, hindi yung mga ganyan, legal po ba yung mga paputok na yan? Pero illegal yung paggawa. Opo. Ang kwan natin is yung paggawa kasi wala silang lisensya. Tapos tignan nyo itong area kung saan sila gumagawa. Kulob. Maraming madadamay na naman to pag sumabog ito. Pero prone talaga pag ganito. Opo. So dito po, ano na lang po inaantay natin ngayong Inaantay po natin yung EOD kasi mahirap pong ilip itong mga pulbura. Mas maganda rin po na yung may alam na po yung mag-ano at transfer na lang po natin lahat ng ebidensya sa police station. at ano pa po yung mga susunod pa nating hakbang sa mga susunod na araw dito. Sunod-sunod po yung operation namin tungkol dito para wala na pong buhay na mawala. Panawagan na lang siguro, lalo na sa mga illegal pa na mga individual na gumagawa. Itigil na po nila yung paggawa ng ganito kasi marami na pong buhay ang nabuwis, marami na po yung nasaktan. Nakita nyo naman po yung nagdaang araw kung gaano kalaki yung pinsala na nangyari. So makipagtulungan na lang po at lahat po ng mga citizen sa isang barangay na mayroong gumagawa ng ganito ay pagbigay alam po sa amin para masawata po natin sila. Ano po yung palang kaso nila na maaaring ipatang? Violation po ng Republic Act 7183, yung illegal na paggawa ng paputok. Ilang taon po ang pagkakaputok? May piyansa po ba ito? Available naman, kaya lang ang is minimum 6 months to 1 year. So, may nais pa kayong bangitin, CD, patungkol dito sa mga nakumpiska natin? Kami ay nagpapasalamat sa mga barangay dahil sa pagkakahuli nito. Kami nananawagan uli, nakikiusap sa lahat po ng mga gumagawa ng ganito, itigil na po nila. At yan nga pong Bumarian, no, itong kabuang panayam natin. Police Colonel Orly Pagaduan, ang Officer in Charge City Director ng Dagupan City Police Office patungkol dito nga sa naganap na operasyon dito mismo sa Sitio Bukig, Barangay Bacayao Norte, Dagupan City. At syempre yung mga kasalukuyan pa rin, no, na hindi pa dumarating, no, itong EOD at inaantay din natin upang makita, no, yung mga operasyon na kanilang gagawin para makuha na ng Dagupan City Police Station itong mga paputok, no, na kasalukuyan pa nilang ini-inventory dahil madami-dami ito, bulto-bulto nga itong ating mga nakita, Bombo Marian, dito nga sa area na ating kinaroroonan. So parang iskinita ito, Bombo Marian, kung tatanungin mo yung area, medyo may palooban. Actually malapit talaga siya sa may pagsabog, no, at talagang nakakatakot kung maapektuhan ito, lalo na kung nagkaroon din ng pagsabog dito dahil syempre yung mga bahay din dito sa area medyo light materials, so talagang mabilis matupok ng apoy if ever na magkaroon talaga ng sunog at mangyari ang pagsabog dito nga sa ilang mga paputok na ginagawa, Bombo Marian. How's that, Bombo Marian? Yes, sa Bombo Oliver. Ano kasi, tama ba, Sitio Bukig din yung pinangyarihan tama nung unang insidente ng pagsabog noong December 25? Kasi yun yung nabanggit mo kanina, Sitio Bukig. Yes, Bombo Marian, malapit-lapit lang itong naging pagsabog at mismong area ng pinaggawaan, no, ng illegal na paputok dito sa ating kinaroroonan na Bombo Marian. So, Sitio Bukig. Ito kasi yung area na meron ding talagang paggawaan ng paputok, no, dito sa may area na may mga tinatawag nating lisensya yung paggawaan. Kasi kilala ang Bacayao Norte sa may paggawaan din ng paputok, Bombo Marian. Okay. Sa ding tanong natin, Bombo Oliver, kasi same na barangay ulit ito sa ngayon. Nandyan din ba sa area sa ngayon, Bombo Oliver, yung si Kapitan ng Barangay Bacayao Norte? Kanina pong Marian, nung tayo naghahanap, medyo hindi natin mahanap itong area. Nakausap natin si Kapitan dyan mismo sa Barangay Hall at talagang hindi pa siya pumunta, no, dito sa area nating kinaroroonan at meron pa silang inaasikaso, no, sa kanilang
mismong barangay at may mga inaayos pa. Baka mamaya or sa mga susunod na oras ay pupunta itong si Barangay Captain Justado Maramba dito nga sa area ng Bacayao Norte dahil talagang ito yung balita ngayon no dito sa kanyang barangay Mm. na patuloy na nagkakaroon ng ganitong mga sitwasyon. Pero ayon naman sa kanya na tinututukan nila ng barangay katuwang ang police station no, or itong Dagupan City Police Office ang pagtutok sa ganitong mga illegal na paggawaan ng paputok upang sa ganun ay mahuli no yung mga individual at hindi sila titigil 24 hours bago man sumapit no itong bagong taon. Talagang gagawa sila at gagawa ng mga paraan upang sa ganun ay matutukan at mapanagot yung mga individual na kasangkot sa mga illegal na paggawaan ng paputok dahil buhay ang nakasalalay dito, Bombo Maria. Okay. At Bombo Oliver, ano, dyan sa lugar kung saan na-raid nga itong illegal na paggawa ng paputok ay nakikita natin residential area siya. Hindi ba aware yung mga kalapit na bahay dyan na merong illegal na paggawa ng paputok? Or alam nilang may paggawan pero hindi nila alam na walang permit or illegal yung paggawa ng paputok dyan, Bombo? Yes, Bombo Marian, sa ating ilang pagtatanong, no, medyo nakasanayan na nila na may Mm. mga gumagawa no, ng mga paputok dito kapag ganitong mga seasonal na mga sitwasyon no, dito sa ating bansa, lalo na kapag ganitong mga New Year. Pero syempre, bilang mga kapitbahay, siguro tikom na din ang kanilang mga bibig patungkol nga dito, Bombo Marian. Okay. So, na-expect din ba yung maaaring pagpunta diyan ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez? Kasi last time yung nangyaring pagsabog diyan sa same area ay nagtungo si Mayor Belen, Bobo Oliver. Wala pa tayong mga impormasyon po, Marian, Mm. patungkol nga yung pagpunta ni Mayor Belen Fernandez dito sa area at inaasahan pa natin kung darating man siya dito sa area ay ating ding kukunin no yung kanyang hinaing or kanyang masasabi no patungkol dito if ever na meron siyang oras na makapunta dito. Pero ang inaantay pa lamang so far, Bombo Marian, itong Mm. EOT, itong Explosive Ordnance Disposal na sila yung tututok nga dito sa paputok upang sa ganun ay hindi na magkaroon ng pagsabog no at hindi magkaroon ng aberya if ever na magalaw or may mga pusporo na makita or yung mga apoy na maaring pagmulan ng sunog or pagsabog, Bombo Marian. Last question natin, Bombo Oliver. Sa ngayon ba nandyan pa rin yung itong dalawang nahuling suspect at wala ba silang mga dagdag na pahayag, Bombo Oli, ano, kaugnay dito sa pagkakahuli sa kanila? Yes, Bombo Marian, tinanong din natin sila no, kanina at ayaw nilang magsalita no dito sa nangyaring operasyon at talagang natatakot din sila no dito sa kanilang pagkakahuli dahil may mga pamilya no itong nasabing dalawang individual. Actually, kambal, Bombo Marian, itong Mm. dalawang individual na nahuli no magkapatid sila at dito nga sila sa mismong tahanan nila gumagawa ng mga paputok no at ito na ay illegal at walang permit kaya meron silang paglabag dito nga sa Firecracker Law of the Philippines no na Republic Act number 7183, Bombo Marian. At kasalukuyan pa rin nandito pa rin sila no at inaantay pa itong magiging proseso ng pagpunta nila mismo sa Dagupan City Police Office at maging itong mga pagkuha ng mga paputok dito. So binibilang pa ng ilang mga investigator itong paputok upang malaman no kung ilan ang mga naging bilang nito, syempre at magkano din ang nakumpiska dito nga sa illegal na paputok or illegal na paggawaan ng paputok dito sa mismong area na ating kinaroroonan. At kukuha muna tayo ng update bukas dito nga sa Dagupan City Police Office upang malaman kung ilan ang talagang nakumpiska at bilang nitong nasabing mga paputok dito. So ito ay patuloy pa rin no na ating tinututukan at syempre meron pang inaasahan ng mga operasyon ang Dagupan City Police Office patungkol dito ayon nga sa pahayag ni Colonel Pagaduan patungkol dito, Bombo Mario. At yun na lamang, Bombo Oliver, at hintay din natin ang mga sunod pang mga update dyan. At yun na lamang with your end.
Yes, Bongbong Marian, at patuloy no ang puwagan ng Dagupan City Police Office sa mga ganitong mga sitwasyon na talagang itigil na no yung mga gumagawa ng illegal na paggawaan ng paputok o mismong gumagawa ng mga paputok dito sa mismong area ng Bacayo Norte or mismo sa Dagupan City dahil hindi titigil ang kapulisan 24/7 ang kanilang ginagawa sa mga operasyon at mapanagot yung mga nasa likod ng mga illegal na paggawa ng mga paputok lalo pat darating na itong bagong taon sa susunod na mga araw. At yan ang ulat dito sa may Sitio Bukig, Bacayo Norte, Dagupan City. Ito si Bombo Oliver Dacumus nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!